Good morning guys. For today's video guys, ayan po, flooring na po tayo sa ating balkon. So yan guys, pakita ko po sa ni Daddy. So siya lang mag-isa din tawag dito flooring sa ating balkon. Konting kimbot na lang guys, malapit na tayo matapos. So mag-ipon na lang tayo dito para sa finishing ano na siya, back to back. So kailangan talaga ng malaking pira kasi sa labor at saka yung sa semento, parang marami talaga dyan, back to back So yan guys, pakita ko sa inyo yung flooring ni Daddy kung paano niya ginawa. So ayan guys, umpisa na po tayo sa ating flooring dito sa balkon. Ito po yung 5 update sa ating balkon. Nag-umpisa na po sila flooring. Pasensya na kayo sa aming tawag nito dyan sa balkon na yan sa palibot. Nakikita nyo yung maraming sako. Yan po yung nilagyan ng mga buhangin, balas kumbaga sa amin. So yan po, si Daddy lang ang nagmamasa dyan sa semento at saka itong sa buhangin. Sa amin kasi niyan is tawag balas. So siya lang nagmix dyan, naghalo kumbaga. Ano ba yun? Yun. Siya lang nag-isa nagtrabaho dyan kasi yung asawa ng kapatid ko, sabi ko sa kanya patulungin dyan sa asawa ko. Ay naku, ang daming dahilan. At saka ang tagal dumating, siguro sabi ni Daddy, asawa ko, darating daw na mga 11. So malapit na siya matapos. Sabi niya wag na lang daw kasi kaya naman niya, siya na lang daw gagawa para daw din makasave din kami sa labor. Kasi pag gusto siya magtrabaho, dapat pupunta siya ng maaga. Pupunta lang siya pag gusto niya, sobrang tamad mo. Kaya sabi niya, wag na lang para wala na siyang masabi, siya na lang daw magtrabaho. Kaya ayan, siya na lang nagtrabaho guys. Yung asawa ko na lang nagtrabaho dyan, hinahinay. Nag-flooring dyan sa balkon na yan. At saka pasensya na kayo dyan sa maraming sako. Ganyan talaga pag magtrabaho. Maulan kasi guys. Kaya sinampay dyan yung mga sako para matuyo. Para sa sunod ulit, bibili na naman tayo ng buhangin. Iba yung buhangin na bibilihin natin para sa finishing. Yung buhangin yata yun sa dagat, yung sobrang pino. Yun ang kailangan Hindi ko alam kung magkano kayang kubiko nun. Kailangan 1 kubiko, 2 kubiko. Sa finishing, yan ang pinaka mas malaki guys na gasto. Kasi itong finishing na to, back to back na yan sa loob at saka sa labas yung finishing. Kaya kailangan natin ng medyo malaking budget dito. Malaking budget pala. Ano ba yun, nabulol ako. So kailangan muna natin mag-ipon para makabili tayo ng buhangin. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Siguro unahin ang buhangin kasi gusto ko kasi ma-ready lahat yung mga materialis ba. So buhangin yata yung unang bibilhin, tapos saka na yung semento kasi pag uunahin yung semento baka titigas siya. Tapos hindi namin alam kung kailan kami makabili ng buhangin. Kaya siguro unahin yung buhangin tapos ilagay dyan sa mga sako na yan. Yung sako na yan yung semento. Marami yan dyan doon sa bahay kubo na ginawa ko para sa mga hayop. Marami yan doon. Kasi nung pag-umpisa talaga dyan sa pagtrabaho, daming mga balas. Dyan nilagay dito sa sa cement. Sako na cement. Kaya kailangan na sobrang maraming stock na semento, buhangin. So hindi ko alam guys kung kailan ako makaumpisa na finishing. Siguro by January or ganon.
Kasi kailangan ko pa mag-ipon. Hindi ko pa alam kung magkano budget nan, tapos sa labor pa. Sa finishing, siguro si daddy hindi marunong. Kasi kailangan yan talaga yung tawag nito, yung clean talaga ba, 'di ba? Pag finishing. Tapos ng finishing, tapos lalagyan pa yung first na tawag nito, yung pintal, yung white, di ko alam kung anong pangalan nun. Kaya sobrang mahirap guys pag magpagawa ng bahay, kailangan ng budget. So binilang ko na yan, kinompute ko na kung magkano magasto. Siguro sa 50, sa 50 pieces na semento, nasa mga 12,000. Plus buhangin pa niyan. Siguro ubos ito ng 5 kubiko na na balas na buhangin. Kasi kailangan talaga yung finishing niyan, yung talaga magastos talaga niyan. Tapos pas labor pa. Siguro na tawag nito. Siguro yung sahod ko talaga nung tulad dati sa Qatar, na sa buong sahod ko, kaya ko i-budget dyan sa bahay na yan. Kasi si asawa ko dati may trabaho, makaproduce naman siya sa pagkain nila. Tapos yung binabudgetan niya dati, yung anak ko lang, sa pagkain lang nila. Tapos nung sweldo ko nung una, nung sa Qatar ako, talagang diretso dyan sa bahay na yan, kaya tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos na-stop nung sa dito sa Yero. Kasi sa Yero, grabe, nakagasto ako dyan sa 100 yata. 100k yata yung nagastos ko dyan. Kasi yung mga bakal-bakal ba, meron pa yung 1-2, yung malaki. Tapos may maliit, 750. Yung pinakamaliit, for 50, ganun. Kaya sobrang mahirap talaga guys kung magpatayo ng bahay, kailangan mo ng malaking pera. Pero itong sa akin guys, padandahan ko lang ito na nagawa ko. Ngayon dito sa na to, sa flooring sa aking balkon, kaya si daddy lang hinahinay para makasave kami sa labor. So dyan na lang ako mag-ipon sa finishing soon. So, makaipon ako kasi ngayon ang budget talaga hindi lang para sa bahay, budget sa pagkain nila, tapos sa paralan pa, tapos budget pagkain sa mga hayop, sa mga manok, pato, baboy, at saka ayun, bayad pa ng kuryente. Kaya mahirap talaga, nahinay lang tayo guys para hindi ako madapa. Grabe, sakit sa bulsa yung paggastos sa bahay. So, yan lang muna guys. Thank you for watching guys. Yan, flooring na po siya lahat. So, meron pa palang konti dyan, hindi na natapos, sabi ni daddy. So, yan lang muna guys. Thank you for watching. Sa sunod ulit guys. Bye-bye.